The fifth word calls on hope for the preservation of Mother Nature. This will be treated by Father John Paul Marquez, SVD, a newly ordained priest assigned in the Philippine Northern Province. Our lay sharer for this word is Brother Juan Benedicto Dicoy Magdaraog, a member of Singles for Christ. After the reflection, we will be inspired by the song, Take Me Out of the Dark, to be sung by Mr. O.J. Mariano. We will then join in prayer to be led by Mr. and Mrs. Bobby Paz and family. Mga kapatid, ating patuloy na pinagninilayan ang banal at dakilang misteryong naganap sa krus ni Jesus. At sa puntong ito, ay narinig natin siyang nagsalita mula sa krus. Nauuhaw ako. Sa unang dinig, payak lamang ang pakahulugan natin sa sinasambit na ito ni Jesus. Subalit mga kapatid, ang pagsambit ni Jesus sa kanyang pagkauhaw ay isa sa pinaka-nakakagulat na salitang binitawan niya sa krus. Bakit? Kung atin pong babalikan sa lumang tipan, ating matatagpuan na ang Panginoon ay ang siyang bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Sa halamanan ng Eden na nabanggit sa aklat ng Henesis, ay matatagpuan natin ang isang ilog na umaagos mula sa Panginoon. At ang ilog na ito ang nagbibigay ng buhay sa apat na direksyon ng mundo. Sa bagong tipan, ang Panginoong Hesukristo mismo ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang tubig na nagbibigay buhay nang sabihin niya sa Samaritanang nakatagpo niya sa balon, ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ang imahe ng Panginoon bilang bukal ng tubig na nagbibigay buhay ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihang magbigay ng buhay at tanging siyang Panginoon lamang ang may kakayahang gawin ito, pagpapatotoo na siya ay Diyos. Subalit, ang nakakagulat ay nang ang Panginoong bukal ng tubig ng buhay ay nagsabi, nauuhaw ako. At sa orihinal na wikang Grego, kung saan nakasulat ang bagong tipan, mas masidhi pa ang pagkakasabi ni Jesus. Sabi niya ay, dipso, dipso, na ang ibig sabihin ay, ako ay nagdurusa sa pagkauhaw. Nauuhaw ako sa tubig ng buhay. Ako ay nangungulila. Mga kapatid, hindi lamang basta pagkauhaw sa literal na tubig ang winika ng ating Panginoon. Ito ay isang pagkauhaw na puno ng pagdurusa, pagpapakasakit, pangungulila at paghihiwatig na ramdam niya na unti-unting dumarating ang pagwawakas ng kanyang buhay sa mundong ito. Oo mga kapatid, hindi lang isang imahinasyon ang dinanas na pagkauhaw ng ating Panginoon. Ito ay totoong pagkauhaw na kagaya ng nararamdaman nating hirap at pagkauhaw. Mga kapatid, sa bawat tagpo ng buhay ng Panginoong Hesus sa mundong ito na nakikita natin siyang mahina at animoy, walang kapangyarihan, namamalas sa atin ang katotohanan ng tinatawag na kenosis o ang paghubad ni Jesus ng kanyang pagka-Diyos. Ang pagkauhaw ni Jesus ay bunga ng kanyang pagpapakababa sa kabila ng kanyang pagiging Diyos na bukal ng buhay. Dahil sa pagpapakababa o kenosis ng Panginoong Jesus, nagawang saktan ng tao ang Diyos.
nagawang iparanas ng tao sa Diyos ang pagkauhaw. At ang nakakabagbag ng damdamin, tinanggap lahat ito ni Jesus upang mapatunayan lamang sa iyo, sa ating lahat, na handa siyang ialay pati ang kanyang buhay bilang Diyos, buhay na marangal bilang Diyos, para lamang sa pagmamahal sa iyo, sa ating lahat. Mga kapatid, sa bawat sandali ng iyong buhay na sa tingin mo ay walang nakakaunawa sa iyo, na walang kayang dumamay sa iyo, alalahanin mo sana na ang Panginoon ay kasama mo. Hindi lang siya imahinasyon, kundi siya ay tunay na kasama mong dumaranas ng disyerto, ng pagkatuyot sa pagmamahal at pangunawa. Sa Kanya ka kumuha ng lakas sa pagharap mo sa kahirapan ng buhay. Hayaan mo ang Kanyang pagkauhaw ang iyong maging bukal ng lakas at pag-ibig. Mga kapwa ko Katoliko Kristiyano, sa bawat pagkakasala natin, ang Panginoon ay nangungusap. Dipso sa wikang Griego. Nauuhaw ako, nasasaktan ako sa iyong pagkakasala, nangungulila ako sa iyong pagbabalik loob sa akin. Sa pagkauhaw ng ating Panginoong Hesus, sana mga kapatid ay mas makita natin ang kahulugan ng kapangyarihan ng tunay na Diyos. At ano ang kapangyarihan ng tunay na Diyos? Ang dumanas ng disyerto ng pagkauhaw upang sayo, sa atin, ay mapadaloy niya ang tubig ng buhay. At ano ang tubig ng buhay? Ang banal na Espiritu, ang kanyang wagas na pag-ibig. Atin pong napaghinilayan ang hiwaga ng ikalimang salita ni Jesus sa krus. Nauuhaw ako, dipso. Amen.